Ayan, breaking news mga kababayan. Isang congressman mula po sa Northern Samar 1st District na si Raul Nico Daza ang nag-file diyan po sa Kamara ng isang panukala para ipuspon mga kababayan ito pong nakatakda na barangay at SK election sa November 2, 2026 at gusto po niyang ilipat sa Nobyembre 2028. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, nais ko lamang po ipaalala sa ating pong mga kababayan na 94 days na lamang po bago sumapit yun pong halalang pambarangay. So talaga pong habang lumilipas yung mga araw ay lalo tayong nalalapit sa pagdaraos ng BSKE 2026 mga kababayan. So ito na nga mga kababayan, ito pong si representative ng Northern Samar ay nagsulong ng isang panukala para ipuspon yung nakatakda na November 2, 2026 barangay at SK election. Ayan, makikita niyo po sa post mismo nitong si Representative Nico Raul Daza ang kanya pong ipinail ang House Bill 10407. So ngayon ay babasahin po natin, babasahin ko po sa inyo ito pong post ng Voice Radio Katarman. Ito po mga bayan sa kanilang social media. Voice Radio Katarman. Ito po yung nilalaman ng kanilang balita. Ipinost po nila ito 1 day ago. Ito po. Daza, isinulong ang postponement o pagpapaliban ng 2026 BSPE at gustong gawin sa 2028 ng Nobyembre. Katarman Northern Samar, isinulong ni Northern Samar 1st District Representative Nico Raul Daza ang panukalang batas na magpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections BSKE ngayong Nobyembre 2026 at ilipat ito sa unang Lunes ng Nobyembre 2028 mga kababayan. So ibig sabihin mga kababayan, halimbawa lang naman halimbawa naipasa ito at naging batas at 2028 talaga magaganap yung BSKE, ipaldo yung mga kumandidato noong 2023. Kasi kung maalala po ninyo, huling nagkaroon ng BSKE is noong October 2023. So kung magbibilang tayo para malaman natin kung ilan yung magiging panunungkulan sakaling matuloy yung 2028. Ito po, from 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 5 mga kababayan. 5 taon nanungkulan o manunungkulan yung mga kandidat o yung mga barangay officials na nanalo nung huling BSKE noong 2023. So ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Kayo po na mga nanonood ngayon, pabor ba kayo na ipuspon na naman itong 2026 BSKE at gawing 2028 ng Nobyembre? Siguro yung papabor lang dito, siguro yung papayag lang dito, yung mga kasalukuyang nakaupo, yung mga tinatawag na incumbent barangay officials. Kasi sino ba naman yung ayaw ma-extend yung kanilang termino? Tuloy-tuloy yung kanilang, ewan ko kung serbisyong tawag nila doon, o yung iba ay pangungurakot. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magalit Pero may mga kababayan tayo na nagsasabi dapat ituloy na itong 2026. Kasi sabi ng iba ay overstaying na daw yung mga barangay officials natin at para daw mapalitan na yung mga barangay officials
na hindi naman nagtatrabaho ng maayos. Hindi po nagbibigay ng tamang serbisyo sa kanilang mga kabarangay. So, i-comment ko po sa baba ha kung kayo ay pabor. Pabor ba kayo na ipospon na naman itong 2026 ng Nobyembre at gawing 2028 ng Nobyembre? Ito, tuloy natin mga bayan. Sa ilalim ng House Bill 10407, mananatili ang 4 na taong termino ng mga barangay at SK officials habang ang mga susunod na halalan ay isasagawa na rin tuwing 4 na taon matapos ang 2028. So, ibig sabihin mga bayan, pareho din yung ibinigay na termino, pareho ng Republic Act 12232 kasi yung nakalagay doon, yung mga mananalo sa November 2026 ay magiging 4 na taon yung kanilang panunungkulan bago muli magkaroon ng eleksyon. Katulad din po ng gusto nitong si Raul Daza na yung mga mananalo sa 2028 ay 4 na taon din po manunungkulan. Ibig sabihin, after 4 years ay isasagawa yung election muli. From 2028, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 yung susunod na halalan pagkatapos ng 2028 kung naging batas itong panukala ni Representative Nico Raul Daza. Ito pa, ayon sa explanatory note ng panukala, layunin nitong bigyang prioridad ang limitadong pondo ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na state of national energy emergency. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis, kuryente, transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Binanggit din ni Daza na nagpalabas ang Department of Budget and Management ng mga hakbang upang ng mga hakbang sa pagtitipid sa buong gobyerno upang mailaan ang pondo sa mga mahahalagang programa katulad ng fuel subsidies, food security, livelihood at transport assistance. So, ito po yung mga dahilan ni Raul Daza kung kaya gusto niyang ipospon itong 2028. Kasi daw may umiiral na yung idineklara ni Pangulong BBM nung nakaraang mga buwan na State of National Energy Emergency. Dahil nga po mataas yung mga bilihin, yung langis. Nilinaw rin sa panukala na ang pagpapaliban ng halalan ay hindi pag-aalis ng karapatan ng mamamayan na bumoto, kundi paglilipat lamang ng petsa ng eleksyon bunsod ng kasalukuyang kalagayan pang-ekonomiya at pang-enerhiya ng bansa. Kung may sasabatas ang panukala, mananatili muna sa kanilang pwesto ang lahat ng kasalukuyang barangay at SK officials sa ilalim ng holdover provision hanggang sa mahalal at makapanumpa ang kanilang mga kahalili. Nakasaad din na ang holdover period ay hindi ituturing na panibagong termino para sa layunin ng term limits. Itinakda rin sa House Bill number 10407 na ang mga opisyal na mananalo sa halalan sa Nobyembre 2028 ay manunungkulan simula Disyembre 1, 2028 habang ang Commission on Elections at Department of the Interior and Local Government ang maghahanda ng implementing rules sakaling maging ganap na batas itong panukala ni Representative Raul Nico Daza. Sa kasalukuyan, ang House Bill number 10407 ay isang panukalang batas pa lamang, mga kababayan. Isang panukalang batas pa lang po yan. Hindi pa po yan ganap na batas. Yan po ay plano pa lang, mga kababayan. At alam naman po natin
na yung paggawa ng batas ay hindi po isang parang instant noodles na lagyan mo lang ng mainit ay pwede na. Hindi po ganoon ang paggawa ng batas, mga bayan. Kailangan po yung dumaan sa matinding proseso. Hindi po pwedeng basta sabihin lamang puspon muna. Hindi po ganoon. Hindi po yan isang resolution. Katulad ng halimbawa, pagka malakas yung ulan, pwedeng magpalabas ng resolusyon yung gobernador ng lalawigan para ikansila yung klase. Mga kababayan, hindi po ganoon yung paggawa. Hindi po ganoon yung katulad sa eleksyon. Kailangan pong gumawa ng batas at yung paggawa ng batas ay kailangan dumaan sa mga halimbawa, first reading, pangalawang pagbasa, final reading. Ganun po mga bayan, hindi po yan instant katulad ng noodles. So, ganun pa man mga kababayan, kagaya ng alam po natin ngayon o ng karamihan, yung umiiral po na batas patungkol sa barangay at SK election ay yun pong pirmado ng ating pong Pangulo. Yung Republic Act 12232 na nakalagay po doon yung schedule ng barangay at SK election na sa November 2, 2026 nga po mga kababayan. Kaya yun po ang susundin ng atin pong COMELEC or Commission on Elections sapagkat yun po yung umiiral na batas. Pagka may ninagawang bagong batas, yung atin pong mga legislators ay saka lamang mababago yung lahat. Pero as of now mga babayan ay Republic Act pa rin. Republic Act 12232 yung umiiral ngayon, yung buhay na ngayon. Kaya doon po sa mga aspirants ay wag ho kayong mag-alala sapagkat wala pang batas na nag-aamyenda sa Republic Act 12232. So tuloy-tuloy pa rin kagaya po ng sinabi ng Commission on Elections na tuloy po itong barangay at SK election na nakatakda ngayon pong Nobyembre 2, 2026. At yun pong inihain nitong si Representative Raul Nico Daza ay isang isang panukala pa lang at hindi pa po dumadaan. Hindi pa po dumaan sa unang pagbasa o pangalawang pagbasa. So, kaya doon sa mga aspirants, sa mga re-electionists ay patuloy kayong maghanda, mga kabayan Patuloy kayong maghanda para po sa November 2, 2026 BSKA sapagkat ayon sa COMELEC ay almost done na yung kanilang paghahanda. Ang mga balota na imprinta na po, yung mga botante ay nakapagparehistro na, yung mga kwalipikado na makaboto sa November 2, 2026 ay nakapagparehistro na din. Yung hinihintay na lamang mga kabayan ay itong November 2, 2026 petsa ng halalang pambarangay. Okay? So hanggang dito muna yung ating update at abangan po natin kung uusad ba itong panukala nitong si representative ng Northern Samar 1st District, Raul Nico Daza. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan.